Ganito nagsisimula yung araw namin ng Inday. Kami ay magkaharutan muna dito sa bed at naririnig na naman ninyo yung boses ng aking Junakis. Sa mga ganitong stage kasi ng bata is very clingy na gid sila. Gani ako ginalubos-lubos ko na gidya ang ganitong momento kasi kapag lumaki na yung mga bata is nag-iiba na yung kanilang ugali. Yung dating panay sunod sa atin, sila ay sumasama na sa kanilang mga kaibigan. At dahil nga tapos na kami magharutan ng aking anak, so ito mag-prepare na ako ng aking pagkain. Yung kalabasa pala is nabili ko yan last time nung nag-grocery kami. Itong klase pala ng kalabasa is marabog. Kaya namin ini siya utanon. Tapos, ang aking gagawin dito is kalabasa nga may gata. Yung pagkain pala ng aking asawa is natapos ko nang lutuin pero hindi ko na pinakita sa inyo kasi nga nakita nyo na siya sa mga previews ng mga video ko. At ito pala yung bell pepper na binigay sa amin ng aking biyanan na lalaki last time. So, isakot ko siya o ipanakot ko siya. Yes! Yan na may guram mari ang akon nga anak. Sa akon nga lutuon nga ginataan nga kalabasa. At ito yung gata na gagamitin ko kasi ito lang naman yung gata na mapibili dito sa aming place at nabibili ko siya sa my penny. At yung panakot pala or yung sahog ng aking ginataan na kalabasa is itong manok. Tutubuan na talaga ako dito ng pakpak dahil always kaming kumakain ng manok. Kidding aside, dito kasi sa amin mura yung presyo ng manok tsaka baboy. So mostly talaga ng mga sinasahog dito sa aming bahay is manok tsaka baboy. Ang saya-saya talaga ng aking puso, may kwento ako sa inyo. Kasi last time, di ba, pumunta kami doon sa Philippine Embassy para iparegister yung kapanganakan ng Inday. Tapos, nasurpresa ako kasi yung konsul doon, they are Ilonggo like me and they are living in Iloilo. Yung pinaka-konsul doon, nakatira siya sa Molo, which is the center sa Iloilo, or sa city pala. Tapos yung isa naman, isa Santa Barbara. So, nung nakausap ko sila, ang saya lang sa feeling kasi may nakausap ako nga kaparehos ang akon nga lengguwahe. Meron pala ako ditong isda na nung nakaraang araw ko pa niluto. Tapos, initon ko lang siya, kay partner ko siya sa akon nga ginataan nga kalabasa. Pag bumalik kami doon para kunin yung documents ng Yana, kasi now, busy pa yung aking asawa sa election. Meron kasing election dito at kailangan siya. So, wala siyang day off ba? Wala siyang pahinga. So, next time, kapag bumalik kami doon, is magdadala ako ng homemade honey kasi ang dami-dami nito namin sa aming bahay at meron din kaming bahay or balayan ng honey ba. Yung ugahan ko kasi na lalaki is gumagawa siya at binibigyan niya kami every time na madami siyang gawa. So, hindi naman namin maubos ng aking asawa yung consumption ng honey. At prepare ko na pala dyan yung pagkain ng aking asawa. Kaya sabi ko, dadalhan ko doon yung console ng homemade na honey. Pero namang binibenta dito sa mga store ba, pero iba talaga kapag homemade talaga yung gawa. Tapos ito na pala yung aking niluto nga ginataan nga kalabasa, luto na ina, and ready na para siya akon kanon. Tapos ito pala yung Inday, katatapos niyang kumain kasi ginawan ko siya ng kanyang pagkain at yan nga, nakasma.